At ngayon naman, Jules, pag-uusapan natin, alam naman natin na talagang talamak pa rin at mabigat pa rin ang problema natin tungkol pa rin sa violence against women. Kaya ngayong umaga, alamin natin itong may tinatawag daw na 18-day campaign against, 18-day campaign. yes, against para wakasan na nga itong violence against women. So this morning, para po pag-uusapan yan, makakasama natin ating very special guest, si Ms. Emeline Versosa, Executive Director ng Philippine Commission on Women. Good morning! Good morning, Diane. Good morning, Jules. At good morning, mga boss. Yan, of course, umpisahan natin for the benefit of our viewers, yung mga hindi talaga nakakaalam, ano po bang main objective o ang ginagawa ng Philippine Commission on Women? Ang Philippine Commission on Women ay isang office under the Office of the President. Kami po mainly ay policy making at coordinating body. So hindi po kami nagbibigay ng direct na serbisyo sa mga kababaihan, kundi may commission kami, kasama po yung ibang mga departments dyan, tulad ng DSWD, DILG, DOLE, 10 po yan. At saka ang mandate namin ay siguraduhin na yung lahat ng mga sangay ng gobyerno ay tumutugon sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay sa kababaihan at kalalakihan at saka sa empowerment ng kababaihan. Alright, Miss Emily, now let's focus on the campaign itself. So ano po ba yung pinakasakop po ng 18-day campaign para wakasan na itong violence against women? Taon-taon po kasi ginugunitan natin itong 18-day campaign. No? Mula November 25 hanggang December 10. November 25 kasi po International Day to Eliminate Violence Against Women ito. Ang UN, meron rin ho silang kampanya, Orange the World nga po in 16 days ang kanilang tema. At mas maganda po yung kampanya ngayon dahil meron tayong bagong na pinirmahan ni Pinoy, RA 10398, declaring November 25 as the National Consciousness Day to Eliminate Violence Against Women. Kaya nung kinik off namin ito, noong linggo, November 24, nagtipon-tipon po ang mahigit sa 4,000 na mga government employees, mainly sa CCP, at naglakad po kami sa isang lane ng Rojas Boulevard papuntang Luneta sa Rizal Park para ipakita po sa publiko na kaming mga public servants ay may obligasyon para wakasan ang karahasan sa kababaihan. Kasi ang tema ng kampanya ngayon ay End Vow Now. Vow, End Violence Against Women Now. It's our duty. Alright, yung sa 18-day campaign po, ano yung series of activities na mangyayari dun sa nakapaloob sa 18 days na yun? Okay, noong Lunes, nag-launch rin kami ng strategic plan ng Interagency Council on Violence Against Women. Ito po yung 12-member agencies po ito ng gobyerno chaired by the DSWD, kasama PNP, DOLE, CSC, CHR, at iba pang mga government agencies. Chinart namin yung dapat na mga strategies para wakasan. No? So mainly primary prevention, kaya itong mga ito, hinihikayat natin lahat na pag-usapan itong problema. Na ang mga babae hindi kailangan maging silent. No? Yung ina-encourage natin na magsalita kayo, mag-report kayo kasi nandyan nakatrain na po kami ng mga pulis na babae, lahat ng police stations may women's desk, ang social workers, meron rin gender-sensitive handling of cases, at hindi na sila matakot. No? Pero dapat tulungan kasi syempre, hindi rin lahat ng buong gobyerno ay na-internalize kaagad yung kanilang mga obligasyon. So dapat tulungan po tayo sa mamamayan, mga boss, at saka sa government. No? In-expand rin po namin yung mandate ng Interagency Council Against Violence Against Women kasi created yon under RA 9262, which focuses only on intimate partner abuse, no? Yung VAUC, popularly known as VAUC. At nakikita natin na meron rape, may sexual harassment, at meron tayong concern ngayon sa mga Yolanda victims. Yes, gusto ko nga po yun malaman. Ano po yung mga dapat proteksyon na makuha ng mga kababaihan na nasalanta ng Typhoon Yolanda? Oo. Ang DSWD, kasi ako yung gumagawa ngayon ng women-friendly spaces sa mga evacuation sites at mga temporary sites. No? Nagawa na ito nung mga Typhoon Sendong sa Zamboanga. At inaayos nila ngayon ito sa Villamor at saka sa Leyte, kung saan kababaihan ay maaring pumunta sa isang safe na space. No? Kung walang separate na structure, at least may curtain, may privacy sila, lalo na yung mga buntis, at saka yung mga vulnerable, yung mga nahiwalay na sa mga mahal nila sa buhay, mas vulnerable kasi sila. No? So, doon pwede silang makakuha ng mga information
At ang binabantayan po natin, yung mga mapagsamantala, hindi natin alam, baka yung iba may traffickers na dyan, Yes. may illegal recruiters na dyan, kasi syempre, desperate na sila, Kailangan nila magtrabaho. kailangan na magtrabaho, so yun ang binabantayan. Tapos pati yung may balita tayo na meron mga nare-rape, no? Yes. So yun po yung yun ginagawa ngayon with DSWD with the help of UNFPA and NGOs, women NGOs. So at least, Dayan, no, alam natin na talagang sa pagtagal pa rin ng ibang mga kasamahan natin sa mga relief operations, yung Yeah. mga evacuation centers, secured na sila ngayon dahil Secured. nga ini-instill talaga na dapat may ganitong program. Ngayon, ma'am, ang gusto naman natin, i-focus naman yung facts and figures. So, Okay. gano'n na po ba karaming cases, at least for this year, na nare-report pagdating sa violence against women, and bakit po ito nangyayari? Oo, usually ang statistics natin, mga reported cases to the police or social welfare department, no? Sa police nakatala silang over 17,000 cases lang sa 2010. For this year, from January to September, umaabot na ng more than 16,000. Wow. 3/4, no? At ang pinakamataas na kaso na natatala nila ay VAUC cases nga, yung pagbububog ng asawa, away mag-asawa. Nasa mahigit 11,000 from January to September lang this year. Kung i-compare mo yan dun sa prevalence, ang datos lang na meron tayo, yung National Demographic and Health Survey, noong 2008, 1 out of 5 sa sinurvey nila ay nakakaranas ng violence against women. So, malaki yun. Kung i-extrapolate mo yun, millions. So, ibig sabihin, marami pa rin hindi nagsasalita. Actually, yun nga sasabihin ko sana, Jules, no? Kasi this is actually an important event para to create public awareness, lalo na dun sa mga, ito nga nabanggit niya, ma'am, yung pinakamataas na kaso pala itong tinatawag na VAUC, kung saan ito yung pambubugbog ng mga asawa. So, ito yung, may mga misis kasi na natatakot sila magsalita, primarily kasi baka hindi na sila sustentuhan or hiwalayan sila. So maraming mga takot. So maganda tong 18-day campaign na to para mas mamulat sila at mas tumapang sila na may kakampi sila na kaya nilang lumaban. So itong 18-day campaign, meron po bang registration or process para kung may mga gustong sumali? Well, ina-encourage lang natin ang general public, no? Yung mga government agencies, meron na silang mga kanilang opisina pag-usapan. Tapos yung hinihikayat na natin yung mga LGUs halimbawa to organize their own activities, no? Kasi halimbawa yung Magna Carta of Women, may mandate po ang lahat ng barangay na mag-create ng Violence Against Women Desk. May tala naman po ang DILG na 30,000 na raw ang out of 42,000 ay meron desk, no? Pero alamin po nila, meron tayong mga handbooks, tignan nila yung website namin para alam nila kung paano talaga gagawing operational itong VAUDES na ito. Kasi baka dinesignate lang yung kung sino man. At saka yung hindi rin sila maging operational kung alam magsusumbong. So siguro, hinikayat ko rin lahat ng mga naaabuso, nakakaranas ng karahasan, na dumulog sila sa kanilang gobyerno, kung sa barangay man yan, o sa police, sa social worker. At hindi na tayo papayag na talagang manahimik sila dahil labag ito sa karapatang pangtao. No? Yes. Kaya nga 18 days yan, 16 days sa ibang bansa, November 25 hanggang December 10, Human Rights Day. No? Pero sa atin, +2, December 12 kasi ay Anti-Trafficking Day. So meron rin So, pong tinaon na rin po. activity ang Interagency Council Against Trafficking sa pagtatapos nitong kampanyang ito. Alright, at this point, meron Last ka- na po, so ma'am, it's really possible no, pagdating sa factors na kahit nag-bloat siya for this year, na marami pa rin hindi mo nagsusumbong. Marami Though pa rin malaki hindi pa rin siya. nagsusumbong. Actually, yung reading namin, yung areas kung saan mataas yung report ay Region 7, 6 at 11 yan, ay kung saan mahusay yung mekanismo ng gobyerno at saka mahusay rin yung women's organizations na nagmumulat sa mga kababaihan. Alright, at this point, do you have any last message or would you like to invite our viewers for the 18-day campaign po ng violence against women? Yes, oo. Sunod mong sinabi, huwag manahimik. Pero sa mga kabataan, meron rin ho kaming poster making contest. Ang hinihikayat dito ay mga high school students. Sa DepEd has a memo on that, and dito sa Metro Manila. Ang deadline po ay na-extend sa November 29. So, visit lang po our Facebook and our website sa www.pcw.gov.ph for details on the campaign.
Alright, thank you so much. Good luck po sa 18-day Maraming campaign. salamat. Sana maging successful pa yan para naman lahat tayo maging aware, di ba? Kaya naman, thank you so much for joining us this morning. Thank That you was Miss also. Emeline Versosa, ang Executive Director po ng Philippine Commission on Women.